Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, Gemini. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi yung tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran na tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative, is a warning para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o pwedeng mga bagay o sitwasyon na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa'yo. A path with the money is waiting for you. Mayroong mga opportunity na naghihintay para sa iyo, no? Nandiyan yung sitwasyon na yon na maaring tatahakin mo siya or maaring yun yung target mo this time. Yan. Pwedeng bagong trabaho, mga bagong opportunity, mga bagong bibilhin o bagong decision making or idea man yan. Yan. Andun yung point na yun, no? Kasi andito si Arrow, may target ka na situation, ano? And ang nakikita ko rin sa'yo is Gemini, hoping hindi ganun kasama, no? But there is someone is living in your life. Depende, pwedeng ikaw aalis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Trabaho, relasyon, bahay, kung saan man yan. Connection. Or someone na connected sa'yo, aalis siya sa buhay mo. Sana hindi ganun kabad, no? Sana hindi ganun ang nakikita ko dito. May nakikita rin ako dito na magkakaroon ng mga family matter. Pwedeng mga gusot, hindi pagkakaintindihan, mga ganyan. May mga tao, may sipsip ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw yung sipsip or may taong sumisipsip. Parang ganun ako nakikita dito. Sana lahat is maging okay, ang lahat. May mga bagay na kailangan mong maintindihan. Yun, may iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga spiritual awakening, enlightenment, or kailangan mo ma-enlighten talaga. Awareness and understanding. May mga bagay na pwedeng iintindihin mo na lang, maiintindihan mo na lang, pwedeng ganun na doon sa point na yun, or magiging aware ka na lang. Mag-ingat ka rin when it comes to your enemies kasi someone is working against you sa nakikita ko sa'yo dito. Or maybe ikaw ito ha, hoping wag naman. Hoping hindi ikaw. Pwede makakita rin kayo ng mga paniki, ganyan, or ibon, something ganyan. And syempre, solid foundation success with effort. Nandun yung situation na maaari if it comes to a tower din, nandun yung point na mataas ang ego. No? Or maybe ikaw mataas ang ego mo or someone who's connected sa'yo mataas ang ego, ganyan. O kaya nandun sa point ng mga time na tulad ng nakita kanina, di ba? We have the empty chair kasi dito sa sitwasyon na to, pwedeng na doon sa point na may tao na ihihiwalay niya yung sarili niya sa iyo or ikaw ihihiwalay mo yung sarili mo sa kanya, ganyan. Pwedeng na doon sa point na yun o pag-iwas, no? And then also, kung gusto mo talaga na mag-success sa isang bagay, isang sitwasyon, whatever na kung ano man yung arrow o yung targeting mo this time, or pagbabago ng mga aspeto ng buhay mo, siguro magbigay ka pa ng more on effort. Yan ang sinasabi rin dito. Siguro doon din yung point of changing, no? Dito sa chair empty. Siguro may mga sitwasyon na need to change sa iba sa inyo or need to let it go. Yun. Or you need to more on focus and give an effort, ano, para mas maging matatag yung foundation na yun. O yung relationship na yun. Or yung bahay. O yung pangarap na yun. Kung ano man yan. Increase your effort if you want to achieve your goal. Talaga na doon talaga yung point, ano, yung give an effort and success to achieve your goal talaga. As in, i-increase mo pa, ibig sabihin, kulang pa siya. No, halimbawa, nag-iipon ka ng pera.
o kaya may mga bagay ka na pinaplano. Kung gusto mo talaga yun, itodo mo na, sabay ganun eh, no? Itodo mo na kung gustong-gusto mo talaga, di ba? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Magbibili ba kayo ng sapatos? Mga ganyan situation, or maybe nandun yung point na kasi we have the boot, then kasi ang nakikita ko dito, kasi yung boot kasi nakatingin doon. Pwedeng may mga unresolved situation or may mga tensyon na hindi pa totally nare-resolbahan, maybe, sa iba sa inyo. But still, you're going toward to a future, or you're thinking about to the future, or you have a target situation talaga na magbibigay ka talaga ng increase ng effort doon. Someone's trying to come between you and a friend or something you want. Pwedeng sa iba dito, di sa third party, or kasi meron din kasi tayong dito sa sitwasyon na to, at saka yung mga control your anger, then kasi may mga tao talaga na pwedeng pwedeng magkaroon mga conflict, or mga tao na hindi magiging maganda yung pakay nila sa'yo or ikaw sa kanila. May mga tao ko sa third party to, yes, may third party sa iba, o kaya may mga tao na tutol o tututol ka sa kanila, or magkakaroon ng mga salungatan situation. Kung saan aspeto ng buhay mo, kapatid, anak, magulang, kapamilya, karelasyon, kasamahan sa trabaho, kung ano man yan, you need to be very careful din. But parang ang dami mong ang dami mo namang card, ate. Temporary situation. Yan, may mga pang-temporary situation. Ako nakikita ko sa aspeto ng buhay mo yan. And there's a karma din. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo in the past, kung good things yun, good din yung marireceive mo, no? Yan, may mga harvesting situation din ako nakita. Pero dito kasi di sa problem, ibig sabihin, may gusot, no? Ako nakikita sa iyo. Siguro sa iba dito, temporary gusot lang yon, sa iba sa inyo. Hope maging temporary talaga siya, or mga temporary situation na struggle in life. Mas nabaan mo pa yung pasensya mo. Hard work ahead. Kung titignan mo dito, meron tayong effort and hard work and achieving goal. Siguro na yung point na may mga bagay talaga na kailangan mong magfokusan or asikasuhin this time. Give your hard work talaga. Or nandun ka sa point na talagang magbibigay ka talaga ng yung anak ko, bamba, magbibigay ka talaga ng effort na this time, no? Or kinakailangan. Anak, baba ka muna. Oh, may mga pag-uusapan related to territorial, kung saan territorial man yan, sa lupa, bahay, kayamanan, o sa mga trabaho man yan, ganyan, sa mga property man yan. Diba, sa trabaho, territorial ko to, ang tagal ko na dito, yung mga ganang sitwasyon. O kaya sa mga kalupaan nyo, o kung ano may meron yan sa iba sa inyo. And then, nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay ka na iniisip. Kumbaga, mahilig ka rin kasi siguro magmuni-muni, ganyan. O nando yung mga bagay o sitwasyon na may you have an idea to create na iniisip mo to recovering it. O kaya may mga bagay ka sinisiyasat, inaalam, or naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, ganito. May mga bagay kasi na ina-analyze this time, or may mga bagay, or thinking about strategy, or may mga bagay ka na you want to progress it at nagkakaroon ng plano yung iba, no? May mga bagay ka na gustong i-move this time. Pero sabi dito, magtiwala ka lang daw sa sarili mo, huwag ka lang maghintay. Kumbaga, may mga bagay na kasi na kailangan mo daw na pag-aralang maigi to make it growth, ang sinasabi sa iyo dito. And syempre, kung kailangan mo rin ng tulong ng galing ng ibang tao, why not, di ba? Kasi nakita ko naman may mga tao or may tao na hindi willing to give you and support din naman sa sitwasyon mo. Alam ko na marami kang iniisip this time, Gemini, or marami ka talagang gustong gawin or i-move o actionan this time sa nakita ko. Siguro, lang, una-una lang, no, wag sabay-sabay kasi mag-struggle ka these times kapag ganun na nangyari. Mas mai-stuck ka lang din sa nakikita ko sa iyo dito. Kaya, ingat lang din, no, sa sitwasyon mo. Magkakaroon ng mga dealing or collaboration sa iba, ha? Ang daming tao, Ang daming tao po, universe. Na anak. Okay. Dito sa sitwasyon mo is there's a moving home situation ako na nakikita sa'yo, no? May moving home ako nakita. Hindi ko alam, mag-move ka ba ng home, aalis ka ba ng place, magpapagawa ka ba ng bahay, or someone is mag-move home, no? Yun na nakikita ko. And then also, Gemini,
or pwede rin siya sa trabaho, sa iba sa inyo. Sa iba rin sa inyo is, meron akong nakikita na tao na nagkakaroon, hindi ko alam in what way, naho-hold ng nakaraan. No, pwedeng there's a blockage o naho-hold siya ng nakaraan. Nag-iisa lang 'to, eh. Siguro, hindi ko alam ba't nag-iisa yung tao na 'to. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Yun, naho-hold siya ng nakaraan or may mga blockage sa kanya, nagkakaroon siya ng mga self-doubt in some aspect of life niya. Sa nakikita ko dito, nandun din yung nagkakaroon din ng mga disappointed with it comes sa mga choices sa buhay. Siguro mga nangyari, naganap sa nakaraan o mga magaganap pa lang sa iba sa inyo. Pwede na nandun ka sa point na yon or itong tao na to, no, sa nakikita ko sa dito, nandun yung hindi magandang outcome din na situation. Kasi nandito yung point na ano, no, parang nandun ka sa point of you are thinking about something na you want to make forward sa point na yon o may mga bagay ka na gusto mong i-progress this time. Pero nandun ka siguro sa point na pinag-iisipan mo muna, mag-a-achieve ba, magiging okay ba, gano'n. Puwedeng nandun ka sa point na yun, 'no. But you need to be very careful din sa nakikita ko sa'yo, 'no, pagdating sa pagpaplano mo para hindi rin siya mag-mess. Ingat lang din, 'no, kailangan din dito kasi is pag-iingat. Tsaka kailangan mo lang din ng disiplina din para magawa mo yung achievement na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Okay. Merong tao dito na magbibigay sa'yo ng offer sa'yo. Hindi ko alam in what way yung offer. Siguro offer when it comes to changes or mga offer when it comes or puwedeng itong tao rin ito is may hihilingin siya pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko, Yun. And also, ang nakikita ko sa Ryu Gemini din, you will start a new beginning into your life. Ibig sabihin, may sitwasyon na aalisan mo, lalaya ka, tatapusin mo or matatapos na, o kaya naman umpisahan mong muli, ganyan. You will back from the zero, from the basic. Yun na nakikita ko sa isa. Iba sa inyo is may mga bagong pakikipagsapalaran or mga bagong project ako na nakikita sa iyo. Siguro may mga i-move forward ka this time. Pwedeng ganun. Sa halimbawa, meron kang ginagawa this time, tapos may gusto ka pang gawin, pwedeng nandun sa point, gusto mo na maumpisahan to, pwedeng nandun ka na sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Agumin na anak. Magkakaroon ng communication sa isang tao na nagkaroon kayo ng distansya or there's a distance situation. Pwedeng nasa ibang baryo, nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, pwedeng ganun. Or nagkaroon kayo ng distance itong tao na to, na maaring ito is magkakaroon kayong muli ng communication or connection nitong tao na to, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo is may tao na either this person is kasamahan mo siya sa trabaho o kaya naman bagong kakilala o kaya naman there's a group of person. Sa iba parang gano'n, may mga outgoing situation kasi ako na nakikita sa dito. Kumbaga nandun din yung point na may mga exciting plan, maybe nandun sa point na magaganap o mangyayari. Yun, may mga travel, kumbaga malayo man o malapit. Ganyan. Naloko na. Okay. When it comes sa'yo dito, ang nakikita ko kasi is may mga lungkot ako na nakikita na pwedeng dumating sa buhay mo. Sana maging strong ka lang din sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yan. O kaya wag ka na lang mag-isip ng negativity. There's a self-doubt, may mga lungkot, may mga lack of clarity situation ako na nakikita sa aspeto ng buhay mo. Medyo mapanghihinaan ka daw ng loob sa iba. Siguro may mga bagay na siguro thinking about, hindi ko alam kung mapanghihinaan ka lang ng loob or may tao na
may sitwasyon or tao na magiging magulo lang yung isip mo, pwedeng na doon sa point na yun. Ganun. May sadness. Pwedeng may sitwasyon na pwedeng makaramdam ka ng sadness, may sitwasyon na pwedeng makaramdam ka ng kalungkot, o ganun din yun ate, kalungkutan. Yun, ang nakikita ko, medyo anuhan mo na lang, try to make it balance na lang din, ano, sa nakita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo dito, sa sitwasyon mo is, may mga sitwasyon ka daw na nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Ibig sabihin, either a-action mo siya or hindi. Pwedeng tinatamad ka lang, pwedeng ganun, or kikilos ba ako, gagawin ko ba, mga ganun. Pwedeng nandun ka sa, or maybe there's a choices na pwedeng maganap o mangyari sa'yo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa love life, kasi andyan rin ano ba tong card na to? Ba't ganito? Yan din si lovers. May taong makasarili at sakim. Di ba dito nagsisave ng money? Okay. Merong babae na may babaeng kakausapin ka. May babaeng kakausapin ka or ikaw ang kakausap dito sa tao na to. Yun ang nakikita ko dito Ibig sabihin, itong tao na to, babae man siya o lalaki, may tao kasi na hindi siya ganun, siguro hindi kanya kinukompronta o hindi kanya talaga, hindi siya ganun masalita siguro, kumbaga nag-go to the flow siguro itong tao na to, or kaya itong tao na to is this time is magbibigay siya sa'yo ng opinion or magbibigay siya sa'yo ng opinion or advice, isa lang din yun, parang kakausapin ka niya. Ganyan, parang may gusto siyang itama, parang nandun sa point, basta may pag-uusap sa isang babae or babae man o lalaki, nandun sa point na yun. Yun, tapos pagka magkakaroon kayo ng pag-uusap, siguro magkakaroon ka na pag-a-analyze dun sa sitwasyon parang iisipin mo, i-analyze mo yung sinasabi niya, iisipin mo yung sinasabi niya. Yung pwedeng nandun yung point na itong tao na to is makakaramdam ka sa kanya ng konting depression. Sa iba sa inyo, ganun sa iba sa inyo, pwede itong tao na to is ma-disappoint ka sa kanya, o kaya siya is ma-disappoint sa'yo kasi baka hindi kayo magkatugma ng same page, ganyan, o kaya is may mga hindi pagkakaintindihan na pwedeng maganap o mangyari, ganun. Yun na nakikita ko dito. Babae or lalaki, kasi iba-iba naman kayo Sana, hindi ko alam kung magkakaroon ng separation or maybe nahado yung point talaga na may sitwasyon ka talaga na aalisan. Or may taong aalis. In your situation, nandito yung sitwasyon mo na meron akong nakikita na pwedeng nakakausap mo na ito, or maybe this is you also sa iba sa inyo. Kasi may tao ko na nakikita na medyo manipulative, medyo bitter. Hindi naman pala bitter, hindi pala medyo, bitter lang. Kumbaga nandun din yung point na may tao na they always nagigib naman ng effort yung tao na yon or ikaw ito, pero palagi kasi siyang nabibigo when it comes sa mga pangako, ano, yun na nakita ko. Mahal din yung point na pwedeng may makasaman ka sa trabaho o nakakausap this time, karelasyon mo man yan, nandun yung point na may tao na parang hindi maganda yung pananalita niya pagdating sa'yo or ikaw ito sa kanya medyo nagiging rude yung situation, may tao na dishonest, may tao na cold, may tao na inhumanity. Parang siguro kung ano yung papakita mo sa kanya. Halimbawa, parang mirroring lang yan mirror to mirror. Halimbawa, yung mirror mo, ang sungit niya, syempre magiging masungit ka rin, di ba? Parang may ganong sitwasyon. O kaya, parang ganun pero hindi good yung energy actually. Dito sa sitwasyon mo, may pang-aapi. Ako nakikita dito, no? Sana, kung ikaw ito, huwag ka magpaapi. Or kung ikaw ang mga api, iwasan mo na lang. Then, sa nakikita ko sa'yo dito. May pang-aapi. Mapang-api? Parang gano'n.
or naaapi. Parang yan doon sa point na yun. Lahat na sinabi, no? Kasi pwedeng iba-iba kasi kayo eh, di ba? Okay, in your part, nagkakaroon kasi may mga opportunities or ideas ako na nakikita na parating sa iyo, no? But you need to be very careful then when it comes to our choices. Be patient para hindi ka rin mag-mess. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Dito sa sitwasyon mo, sa nakikita ko sa iyo dito, is merong tao or may tao, mga tao na na hihingi ng love and support pagdating sa iyo. Kasi ang nakikita ko dito or ikaw ito ha, kasi may tao kasi ako nakikita na parang may pinagdadaanan siya na there's a hard pain situation or may mga deep wound or may mga battle itong sinusuong na tong tao na to, no? Pwedeng siya yung susuportahan mo, ganyan, o you give your loves dito sa tao na to, or maybe ikaw ito and then someone's they giving you love and support, ganyan. Or nahandun yung point sa iba naman sa inyo is there is someone here na they thinking or you thinking na parang gusto kanyang protektahan or gusto mo siyang protektahan. They want to put a guard when it comes in this connection. Yun ang nakikita ko, no? Yun. Or maybe nahandun lang din yung point na someone, hindi kasi pare-pareho kayo, someone is magpuput siya na they putting guard pagdating sa'yo. Pwedeng may boundaries, or you put boundaries, or kung ano man yan. Yun ang nakikita ko. Kung ano mula sa'yo, dun ah. Okay. May tao dito na, may tao na magkakaroon kayo ng open up communication. Yun ang nakikita ko. Pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Nandun yung point na may mga ipapagawa siya sa iyo or ikaw may ipapagawa ka sa kanya. Yun na, may taong mag-open. Vice versa, kasi hindi ko naman binanggit na pangalan mo, no? And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, kung dati is meron kang sitwasyon sa buhay mo na hindi nagiging good or hindi nagiging organized man siya or nagsistruggle yung situation, this time, ang nakikita ko sa'yo is you're going toward to a calmness situation or nandun yung point na magkakaroon ng katahimikan. Sa iba sa inyo, gano'n na. Or nandun yung point na magkakaroon ka ng parang pagtatapos ng mga worrying situation eh, yung nakikita ko, parang magkakaroon ng mga releasing situation dito sa sitwasyon mo, no? Yun. May mga releasing situation. Hindi ko alam in what way, but there's a releasing situation, may mga calm situation, may mga ile-let go or maile-let go or pagle-let go na situation, may mga ganun. May mga situation na parang i-recover or something recovering situation, may mga ganun ako nakikita sa'yo. Sa part mo pala, sa energy mo. Or maybe yung tao na yun, makikipag-usap sa'yo, baka ganun, di ba? Kasi may open up situation din kasi talaga. Sa iba sa inyo, pagbabalik ng tiwala sa sarili, magkakaroon ka na ng ganun. Kung dati medyo naging magulo yung situation, nag-struggle, hindi naging maganda, this time, unti-unti mo nang maibabalik yung sarili mo this time. Magkakaroon ka na ng mas more kang magtitiwala this time sa sarili mo. Or you need kasi iba sila may mga multitask, multiple priorities kayo na gagawin. Also, handun yung thinking about sa mga bagay na i-evaluate mo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga time daw naman na nanakit ulo mo, paa mo. Mag-ingat na lang din kayo sa sarili nyo, ha? Siguro iba kasi because the hard work na ginagawa mo, ganyan, mga trabaho o mga things na ginagawa mo, pwedeng gano'n. Arigato namaste, God bless.